Cabuyao City, Laguna. Isang tahimik na umaga noong August 3, 2020. Sa loob ng isang subdivision, isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa likod ng mga nakasara at tila ligtas na pintuan. Ang biktima, isang 82 anyos na Japanese national, si Rico Maizawa o mas kilala ng kanyang mga kapitbahay sa bansag na Mama Cheng. Isang matandang piniling manirahan sa Pilipinas para sa kanyang retirement, ngunit ang kanyang pinagkakatiwalaang katahimikan ay napalitan ng isang madilim at brutal na kamatayan. Ito ang kaso ng pagpaslang kay Mama Cheng. Natagpuan ang walang buhay na katawan ni Mama Cheng sa sahig ng kanyang sariling tahanan sa Millwood Subdivision, Barangay, Pulo. Ang eksena ay nagdala ng kilabot sa mga rumisponding otoridad. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang muka, tinakpan ng tuwalya. Ayon sa opisyal na medico legal, ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia by suffocation o ang kawalan ng hangin. Paano nakapasok ang mga salarin? Sa masusing pagsisiyasat ng mga pulis sa perimeter ng bahay, natuklasan ng isang pisikal na ebidensya, isang butas sa labas na bahagi ng kisame. Doon dumaan ang mga kawatan upang iwasan ang mga nakakandadong pinto. Ninakaw mula sa matanda ang kanyang gold wedding ring, mga gadgets at cash na nagkakahalaga ng mahigit 41,000 pesos. Hindi nagtagal ang pagtatago ng mga salarin. Sa tulong ng mga CCTV na malapit sa pinangyarihan ng krimen, nahagip ang dalawang kahina-hinalang lalaki na umaalis sa lugar noong gabi na mangyari ang krimen. Dahil sa mabilis na koordinasyon ng Cabuyao City Police at mga impormasyon mula sa publiko, nadakip ang mga sospek sa isang follow-up operation. Dinala ang kaso sa korte para sa mga krimeng robbery na may kasamang homicide. Ang hatol, ang naging opisyal na hatol o verdict ay guilty beyond reasonable doubt. Napatunayan ng prosekusyon gamit ang mga na-recover na ninakaw na gamit, ang butas sa kisame bilang point of entry at ang pagkakakilanlan sa CCTV na ang mga sospek ang direktang may pananagutan sa pagkawala ng buhay ng matandang Haponesa. Sila ay hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Nakamit ang hustisya para kay Mama Cheng sa loob ng maikling panahon. Ngunit ang sugat na iniwan ng krimeng ito sa komunidad ay hindi basta-basta maghihilom. Si Reiko Maizawa ay lumipad patungong Pilipinas, dala ang tiwala na ang bansang ito ay magiging isang payapang kanlungan para sa kanyang mga huling taon. Ngunit ang tiwalang iyon ay winakasan ng kasakiman ng mga taong mas pinahahalagahan ang ginto at salapi kaysa sa buhay ng isang walang kalabang-labang matanda. Ang trahedyang ito ay nagiiwan sa atin ng isang mabigat na tanong. Kung ang loob ng ating sariling pamamahay, ang lugar na itinuturing nating pinakaligtas ay madaling nagigiba, saan pa tayo sisilong para sa sarili nating kaligtasan?